Hey yo, what's up sa inyo mga kabenyo? At today meron na naman tayo napaka-init na reaction video. Janrel Casimero versus Naoya Inoue mukhang matutupad na dahil dito sa mga Japanese fans na kung saan nagkaroon sila ng konting hint dito kay Janrel Casimero at Naoya Inoue na kung saan kinumpara nga nila ito kay Luis Nery na alam naman natin na nag-overweight din at sa kasamaang palad mukhang mababan pa ng lifetime sa Japan, pero hindi po nangyari lahat yon dahil ipinakita po ni Luis Nery na karapat dapat talaga siyang makalaban neto ni Naoya Inoue. Kaya naman mga kapenyo, sa mga sumunod na laban ni Luis Nery pinakita niya na kaya niyang kunin ang catch weight na timbang. So malamang sa malamang ganun lang ang pinapagawa neto ni Mr. Owashi na promoter nga neto ni Naoya Inoue dito kay Janrel Casimero, at pag nagawa nga niya yun mga kapenyo baka malamang sa malamang makalaban niya or may pag-asa tayong mga Pilipino para magharap nga etong si Naoya Inoue at Casimero. At tara mga kabeyo, wag na natin patagalin at sabay-sabay natin panoorin dito nga kay Sports Talk PH. Bagamat nga po sinabi na mismo ng current undisputed super bantamweight world champion Japanese monster Naoya Inoue nitong nakalipas na linggo lamang na wala ng pag-asang magtuos pa sila ng ating pambato na si Angas ng Pinas Janrel Casimero, gawa ng mismo ang kanyang handler na si Mr. Ohashi na ang nagsabi na tinanggal na nila sa listahan ng mga potensyal na kalaban ni Inoue si Casimero nang dahil sa pag-overweight nito sa laban kontra kay Saul Sanchez. Ay tila nabuhayan nga po ang mga tagahanga ng former 3 Division World Champion na parang may pag-asa pang maikasa ang bakbakan sa pagitan ni Casimero at Inoue. Yan ang masarap marinig mga kapenyo sa tenga natin na mga boxing fans na kung saan may pag-asa pa ha. Kumbaga kumukurot pa ng konti mga kapenyo at pray lang tayo na sana nga matupad etong labanang Inoue versus Casimero. Even though na hindi man ngayon at hindi man next year o sa mga susunod na taon aantayin pa rin natin to wag lang sanang masayang yung laban. Ang importante rito ay matuloy, matalo manalo etong si Utol Janrel Casimero siguro para sa akin ipakita lang talaga ni Janrel na talagang sumusunod siya sa rules ng Japan at sumusunod siya sa weight in nga yan yung kailangan na ipakita ngayon ni Utol Janrel Casimero, at kailangan lagi siyang manalo sa lahat ng mga laban niya para talagang magsalpukan etong dalawa. Ito po ay dahil kung ating matatandaan ay noong mag-overweight ang Mexican former world champion Luis Nery sa laban nito sa Japan noong taong 2018 ay sinabi din po ni Mr. Ohashi na hindi na nila itatapat ang Meksikano kay Inoue. So yan mga kapenyo, mahilig pala etong si Mr. Ohashi na ganyan talaga, parang taktika niya yan mga kapenyo na sinabi rin pala niya noong 2018 nung mag-overweight etong si Luis Nery sinabi na rin ni Mr. Ohashi na hindi na nila ilalaban o itatapat si Naoya Inoue dito, pero ano nangyari? Natuloy pa rin ang laban. Ganon dapat ang gawin ni Utol Janrel Casimero parang sinusubukan lang siya ng kampo ni Naoya Inoue na magsumikap na ipakita niya sa kanila na talagang karapat dapat siya makalaban ni Naoya Inoue, dahil alam naman natin sa Japan napakahigpit ng rules at talagang sumusunod yan sila sa rules and regulation mga kapenyo hindi yan sila basta-basta lang na nagpapasaway Nang dahil sa pagkabigo nitong makuha ang tamang timbang. Sa katunayan nga po ay pinatawan pa ng parusang lifetime ban si Luis Nery sa Japan. So, hindi lang pala talaga si Utol yung napatawan ng ganyan, kahit mismo si Luis Nery pala dumaan, mas malupit to, lifetime ban. So mas okay pa pala kay Janrel Casimero na 1 year lang, na kung saan talagang galit na galit nga ako ng mga nakaraan kasi imbis na 6 months lang sana yon, ginawang 1 year. Tsaka alam naman natin lahat pinagbayaran ni Utol Janrel Casimero yon dito sa kalaban niyang si Saul Sanchez, pero nangyari na yun nangyari, wala tayong magagawa, maski pala etong si Luis Nery dumaan din sa ganon. Pero nang dahil pinatunayan ni Nery sa mga sumunod niyang laban na isang disiplinadong fighter na siya at lagi niya nang nakukuha ang tamang timbang, ay ang siyang dahilan kung bakit nagawang magbago ng isip ng kampo ni Inoue. Ayun, so talagang malamang china-challenge ng kampo ni Inoue etong si Janrel Casimero kung talagang susunod na siya next time sa weight in at kung karapat dapat talaga siyang makalaban neto ni Naoya Inoue. Kaso ang tanong dito ngayon mga kapenyo, dahil nga wala ng promoter etong si Utol Janrel Casimero ngayon, paano siya mapapalaban sa iba? Unlike kay Luis Nery
meron siyang promoter na tutulong sa kanya na even though na hindi niya makalaban etong si Naoya Inoue, may mga taong tutulong sa kanya. Sa ngayon kasi napakahirap. Pera na lang kung kunin siya ng taga Saudi na promoter. Pag kinuha siya nun, wala na tayong poproblemahin mga kapenyo dahil alam natin sa sarili natin na tuloy-tuloy yung magiging laban ni Casimero. Pinaglaban pa din ang dalawa nitong nakalipas na buwan ng Mayo lamang. Bukod dyan ay tinanggal na din ang parusang lifetime ban kay Nery upang ganapin ang laban nila ni Inoue sa Japan. Yun, napaka good news nun mga kapengyo, no? Isipin nyo, nakalaban niya si Naoya Inoue, tapos bukod doon, tinanggal pa yung lifetime ban niya. Sayang nga lang dahil hindi nanalo, no, etong si Luis Nery, dahil talagang nakita nyo naman, no, kung paano pinakita ni Luis Nery na malakas din siya. Nakipagsabayan siya dito kay Naoya Inoue. Yun nga lang, late rounds, hindi talaga siya umubra sa lakas ng monster ng Japan, no? Pero ang ganda sana ng performance na pinakita ni Luis Nery dahil ni-knockout niya, no? Nung unang rounds to, pinatumba niya. So, ang problema lang, hindi niya talaga nasundan na mapuruhan etong si Naoya Inoue para sana ma-knockout niya. Yun ang naging problema sa susi ng tagumpay ni Luis Nery sana kay Naoya Inoue. Bukod dyan ay sinabi din po ni Mr. Ohashi na pinilit daw talaga ni Luis Nery magsikap hanggang sa maging mandatory challenger ito ni Inoue. Alright. Dahilan kung bakit nangyari ang kanilang laban. Talagang pinakita naman pala talaga ni Luis Nery, no, nakarapat dapat siya makalaban neto ni Naoya Inoue, at talagang doon na-appreciate ngayon nila Mr. Ohashi. Dapat ganun din ang gawin ni Utol Jarrell Casimero, no. I think sina-challenge lang siya talaga ng team Naoya Inoue, no, dahil kung makuha ni Jarrell yung ganito parehas kay Luis Nery, maaari, no, may tsansa at pagbigyan siya dahil alam naman natin, no, sa social media ang sinisigaw talaga ng lahat Naoya Inoue versus Casimero. Kung bakit nga hindi talaga matuloy to at maikasa, hindi naman siguro sa takot, no, si Naoya Inoue, siguro talagang may malalim lang na rason, no, dahil nga sa nangyayari dito kay Utol Jarrell Casimero. Naman ang pag-asa po ngayon ni Casimero upang maganap ang kanilang bakbakan ni Inoue, yes, ay tama. kailangan niyang gawin ang mga ginawa ni Nery. Kailangan niyang ipakita na hindi na siya mabibigo pang kunin ang tamang timbang sa mga susunod niyang laban at sikapin na maging mandatory challenger siya ni Inoue sa pamamagitan ng pagtalo sa mga kapwa niya world-rated fighter. Pero syempre, ang problema din po dito mga idol ay dahil baka sa oras na maging mandatory challenger si Casimero, ay doon naman magdesisyon ng umakyat ng 126-pound featherweight division ang binansagang halimaw ng Japan. Yun ang magiging problema natin mga kapengyo, no, pag umakyat na etong si Naoya Inoue ng 126 pounds, no. Pero sabi nga ni Utol Jarrell Casimero, wag na natin habulin etong si Naoya Inoue kung ayaw niya. At sinabi rin ni Utol na hindi naman dapat nating habulin yan dahil marami namang opponent o marami namang kalaban na pwede siyang maharap, no. So tignan na lang natin kung ano yung future na mangyayari dito kay Utol Jarrell Casimero, dahil kung ako ang tatanungin, talagang tama din naman yung sinasabi ni Casimero na wag na natin talagang alam nyo yun, habul-habulin etong si Naoya Inoue, dahil nga baka mamaya yun yung ginagawa nila para talagang maghabol tayo sa kanila. Kung si Utol Jarrell Casimero nga ayaw niya nang inahabol, tayo pa kaya? So sundin natin, no, kung ano yung sinasabi ng ating kampiyon. So yan mga kapenyo, kung kayo nga tatanungin ko ano nga masasabi nyo dito sa pag-asa ni Utol Jarrell Casimero kay Naoya Inoue, sa palagay nyo ba talagang effective ito kung gagayahin ni Utol Jarrell Casimero yung nagawa rin ni Luis Nery para makalaban nga si Naoya Inoue? Comment nyo na lang down below lahat ng mga opinion nyo mga kapenyo, at lahat po yan mababasa ko. Maraming salamat mga kapenyo, at kita-kita tayo sa susunod kong reaction videos.